nawalan sa bigla na trabaho. So, pag minsan doon, actually, madalas, pag may mga ganong sitwasyon, kami ho nag-aabono. Hindi naman ho namin kayang konsensyahin na isa, dalawa, 3 buwan lang ho nawalan ng pera yung homeowners. Palalayasin na lang natin kagad. So, at naintindihan din ho ito ng pag-ibig. So, ito hong OWG na ito, binanggit po ninyo, regular din po ang mga dokumentong hinihingi except doon sa certificate ng employer. Ito ay para doon, for example, market vendor ka, wala ka naman kayo, di ba? Ikaw ay may sarili mong negosyo. Alam nyo, kahit media man yung mga freelancer na media man, meron po kami mahigit 50 media man na nagkapahay ho sa Bacolor dahil dito sa OWG. Okay. Pero, 5 taon po garanti ko rito, imbis 2 taon. Sa iba ko, 2 taon lang. Ako po, 5 taon po ang garanti ako. Garanti na, ano po? Ng buyback. Kapag sila ko hindi nagbayad, ako po ang mananagot. Okay. So, ang issue po ngayon na pinupukol po sa inyo, sir, ay doon daw sa group, itong OWG na ito, dito raw na discover mismo, no? Ng pag-ibig na meron pong mga fraudulent, na meron pong mga bineripika na nag-avail ng loan under OWG program na ito na hindi naman existing. Yung iba daw ho ay nagpumirma ng kung ano ng mga dokumento, binayaran daw po ng pera, pagkatapos noon, hindi naman nila alam kung ano ho yung pinirmahan, yung pala ay mga loan na sa pag-ibig. At umabot daw ho, no, total na mga pag 300 ba or less than 400 units ang questionable. Ito ho ba inyong inaamin, Ginoong Delvili? Alam mo, Ted, hindi naman namin pwedeng itanggi. Pero gusto ko lang liwanagin na yung OWG na ginagawa ng napakalaking issue, ngayon po ay patas na ho yun 2009 ho, yung Home Development Mutual Fund Law of 2009, ginawa na hong patas yung mandatory membership ng lahat ng OFW, including other working group. So, wala akong special na pribileyo ako natanggap dahil ito ngayon ay patas na inaprobahan po ng both House, Lower House at Senado. Ngayon po, mandatory na po membership Ito ho yung batas na nagpalakas doon sa pag-ibig fund, no? Yes. Also, hindi ho pwedeng sabihin na meron akong special privilege na nakuha rito. So ito ho ngayong OWG na ito ay ginagamit rin pong programa na ilang pong developers? Lahat naman po ng developers ngayon, pwede kong gamitin yan kasi nagtayo po ng bagong category of membership. Okay. Or other working groups. Sige po. So, yun nga po, no? So, kung ito ho'y batas na at maaari pong gamitin ng programa dahil after all nga po, maging sa pahayag po ng ating mga binabasa ng mga artikulo, maganda ho naman po yung mithiin ng OWG na yan. Ngayon, pero dyan daw po idinaan, ito nang binabanggit po, na mga fraudulent na mga loans, sir. Ted, meron ho kami talaga mga back-out na account at hindi ho nawawala ito. Tanungin naman sa ibang developer, sinungaling na lang siguro yung magsasabi sa kanilang benta, walang isa o dalawa man lang nagbaback-out. Normal industry standard po yun. Kung mga 15% po sa mga bumibili sa akin, meron pong bumaback-out. Nagbago ng isip, o kaya biglang nawala ng pera. Sa amin po, sa 2 sedera pa lang ho, mahigit 10,000 bahay. Ang pinag-uusapan ho natin dito, merong 400. Sabihin natin, doble na natin, may 800 po na nag-back out. Under guarantee ho namin, ano? Wala naman po 10% to At ito ho, ang normal procedure, pag hindi po nagbayad sa amin, yung kinakancel namin ng contract to sell, at ipinibenta namin uli, at isinasubstitute po namin doon sa account nung nag-back out. So, either i-buyback mo or i-substitute mo ng bagong buyer na interesado. Tama ho ba, sir, naman po yung report na kayo po mismo sa pag-ibig ay sumulat at inaamin ninyo na meron po mga fictitious o... Hindi ho namin na masaring fictitious. Dahil ang sinulat ko, actually, akong sumulat sa pag-ibig dahil ho partner kami ng pag-ibig. Kami po ang nananagot sa pangungulekta at pag-remit ng payment po ng buyer. Ang hinahandle po namin account sa pag-ibig, halos 20,000. So, kami mismo, meron kami internal monitoring. Yun kung huli, kami mismo nagsali sa pag-ibig na minomonitor kami 1,000 buyer. Natuda kami dahil unang take-out pa lang hindi na ho nagbayad. So, internally po, may 400 na kami sila. Na ito namang mga unit na to, naibenta na ho na i-resale na ho namin.
At ito po nakapila na po ang kanilang application sa Pag-ibig for substitution ng mga nag-back out na account. So, doon po sa usapin na meron daw hong verify ang Pag-ibig verifiers, no, na pinuntahan, may pangalan, tapos hindi naman niya alam na nag-loan siya, meron pong mga patay daw ho ginamit ang pangalan, meron din po yatang binayaran daw ho para mag-execute ng mga ganung mga dokumento para lang ho daw makapag-loan sa Pag-ibig. Alam mo, Ted, sa 10,000 naman, hindi ko naman ho nakakaharap lahat ang bayad namin. Kami po nagpo-process ng loan, base lang po sa dokumento. Meron siguro kailan-ilan, hindi naman po pwede sabihin massive. Meron po isang namatay na bayad namin. At nung pinoprocess namin ng loan, kami mismo sumulat sa Pag-ibig. In the process, hindi po na-take out, namatay sa atake sa puso. Ako pa nga ako nakiusap sa Pag-ibig kung pwede, sana mabayaran ng insurance kasi covered ng insurance Dahil hindi pa na-take out. Pero yung kung patay, nag-apply ng loan, hindi po pwede dahil bago sila mag-apply ng loan, kailangan mo na silang maging member ng Pag-ibig At hindi naman po kami nag-a-approve ng membership. So parang andito kasi sa mga report, lumalabas na parang ito ay ginawa ng inyong kumpanya para kayo makakuha ng koleksyon sa Pag-ibig. Yun po ang dating po ng mga artikulo. Alam niyo, sa housing ho tayo, Tete. So, ang amin ho, volume. So, hindi naman ho namin nakakaharap lahat ang buyer. Hindi rin namin ma-expect na lahat ng benta namin ay tutuloy. So, kung ano lang ho yung dokumentong dumating sa amin, pinoprocess namin at pinapasa namin sa Pag-ibig. Pero isa lang po malinaw. Bago namin i-process, kailangan mo na sila maging miyembro. Opo. So, kapag ho ganun na naging miyembro ka na, yung bang unit dapat ready, available? Oo. Ini-inspection po ng Pag-ibig yan. Napakaingat po ng Pag-ibig yan. Hindi mo sila magre-release ng loan hanggat hindi mo nakatayo yung bahay. In fact, meron silang post-inspection, Ted. Normal SOP po nila yan. Matapos po ma-take out yung account, mag-i-inspection sila, at kung meron silang makitang defecto, susulatan po kami. Normal po nakatanggap kami ng notice, may defect ito, may ganito, and we have 20 days to correct this. At bago pa yan, ang mas importante, yung buyer mismo, bago sila lumipat, meron po kaming pinapakitang unit. Inspection ninyo, ano yung mga ayaw nyo, o ano yung gusto nyo ipaayos, bago nyo tanggapin, isusulat po lahat yung reklamo, at inaayos po namin, bago po namin bigyan ng permit to occupy. Kasi kung ikaw ay titira nga sa bahay, dapat may checklist ka, no, kung ano mga reklamo mo. Listing po tawag namin dyan, Ted. At dapat fully satisfied yung buyer bago po i-turn over yung unit. Opo. Sir, kasi isa rin po sa mga issue ngayon na kung babasahin mo ang mga balita, parang ang dating po, ito ay kahalintulad ng mga unang nadiskubre ng Pag-ibig na meron pong mga naka-take out, nakakuha, pero literally walang bahay na nakatayo at yung mga nag-claim ay hindi naman talaga existing. Alam mo, Ted, kahapon po, nandoon kami sa Severa, Mabalacat. In-invite ko na po ang ating mga media, Channel 2, Channel 5, Channel 7. Sana po may mapalabas namin gabi sa news. At in-invite ko sila para makita yung visual. Ito po, mga projects namin, kasama lagi dyan sa Severa, ang eskwelahan. At ito munisipyo ng Severa, ng Bacolod at ng Mabalacat, nandiyan dyan po sa loob ng subdivision. Libre po ang eskwela na dinodonate namin sa DepEd. Meron pong palengke, meron kami dinonate na simbahan na air condition, may theme park, may plaza, may wet and dry market, may supermarket, at may mga commercial stores, at lahat po ng bahay itapos. Sana po mapanood po ng ating mga viewers mamaya